Kapag kinuha ng dilim ang anino mo, wala nang makakaalala kung sino ka. Sa isang baring nilamon ng katahimikan, isang estudyanteng medikal ang humarap sa mga aninong hindi basta multo, kundi alaala ng mga nawawala. Hindi ko talaga inaasahan na sa simpleng paggawa lang ng case study para sa kursong medisina, mauuwi sa bangungot ang buhay ko. Ako nga pala si Sarah, 23 taong gulang, fourth-year medical student sa isang college university. Malapit na akong mag-internship noon, kaya puspusan ang preparation. Kailangan namin kumuha ng isang case study para sa aming forensic medicine subject. Hindi basta kasong hospital lang, kundi mga kaso na may kinalaman sa mga missing persons. Napadpad ako sa isang abandoned barangay sa labas ng San Pablo. Dati raw matao rito, pero unti-unting iniwan ng mga tao dahil sa sunod-sunod na pagkawala. Wala raw bangkay, walang dugo, basta na lang nawawala ang mga tao. Pinili ko ito dahil sa tingin ko magiging impressive ang report ko. Hindi ko alam na yun pala ang magpapahamak sa akin. Mahirap puntahan ang lugar. Sumakay pa ako ng tricycle tapos naglakad ng kalahating oras sa putikang daan. Pagdating ko doon, tahimik, walang tao. Ang mga bahay, nakatiwangwang. May mga kortinang nililipad ng malamig na hangin. Mga pinto na bukas na parang naghihintay ng bisita. May mga sapatos na nakakalat, mga laruan ng bata na naiwan sa putikan. Isang bisikleta na nakahandusay sa harap ng abandonadong sari-sari store. Tahimik, sobrang tahimik na naririnig ko ang sariling paghinga. Nang bigla akong makaramdam ng malamig na simoy ng hangin. Pero hindi ito basta lamig lang. Parang may humaplo sa bato ko. Malamig na para bang may nakatayo sa likod ko. Paglingon ko, wala. Pero doon, nagsimula ang lahat. Habang nag-iikot ako, kumukuha ng litrato at notes, napansin ko ang kakaibang pakiramdam. May mga aninong dumadaan sa gilid ng mata ko. Mabilis, mahirap itutok ang tingin. Una akala ko, guni-guni lang ang gawa ng takot. Pero habang tumatagal, dumadami sila. Parang bawat bahay na nadadaanan ko, may nakasilip sa bintana. Mga aninong hindi buo, parang usok na itim, ngunit may hugis ng tao. Tinitigan ko ang isang bintana. Sa likod ng basag na salamin, may mata. Dalawang itim na butas na nakatingin pabalik sa akin. Tumakbo ako. Nag-record ako ng mga observation gamit ang lumang tape recorder na lagi kong dala. Habang nagsasalita ako, bigla itong nag-static. Kumakabog ang dibdib ko habang pinapakinggan ko ulit ang recording. Sa pagitan ng mga salita ko, may narinig akong bulong. Maliwanag. Garal-gal at paulit-ulit. Tulungan mo kami. Tulungan mo kami. Pinilit kong huwag isipin. Baka error lang. Pinilit kong magpakatatag. Hindi ako naniniwala sa multo. Dapat, di ba bilang future doctor, base ako sa siyensya. Pero ang lakas ng kaba ko. Kinagabihan sa dorm, habang inaayos ko ang mga notes, nagsimula na namang magparamdam. Sa gilid ng mata ko, may nakita akong dumaan. Isang anino. Dahan-dahang gumapang sa sagig. Tumayo ako. Lumapit sa pinto. Pero sarado iyon. Bigla akong naamoy ang mabahong amoy. Parang bulok na karne. At sa mismong pader ng kwarto ko, aninong hugis taong nagsimulang mabuo. Bagal na gumapang paakyat. Napalunok ako ng laway. Napatras ako. Tapos isang boses ang bumulong sa tenga ko. Bakit mo kami ginising? Napilitan akong balikan ang baryo. Doon ko nakilala si Mang Arturo, ang nag-iisang taong naiwan doon. Matanda na, halos bulag, pero malinaw ang sinabi niya. Hindi sila nawawala. Kinukuha sila ng sarili nilang anino. Kinuwento niya na maraming taon na ang nakalilipas. May ginawang ritual ang mga matatanda ng barangay. Isang pagtatali ng anino. Para raw hindi sila mamatay sa gutom at sakit.
kapalit ang sarili nilang kaluluwa. Hindi sila mamatay, oo, pero ang mga anino nila ang dahan-dahang naging malaya. At kapag tuluyan ang bumitaw ang anino mo, kukunin ka nito. Hindi ka na makikita kahit kailan. Pag-alis ko kay Mang Arturo, naglakad akong mabilis palis ng barangay. Pero habang naglalakad ako sa madamong daan, ramdam ko na naman may sumusunod. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, marami. Sa paligid ko, sa kakahuyan, sa likuran ko, mga anino, gumagalaw sila sa lupa, sa pader ng mga bahay, sa mga puno. Mabilis, parang gustong humabol. Nararamdaman ko ang hangin na dumaraan sa bato ko. Malamig na malamig, hanggang sa parang may malamig na kamay na humawak sa braso ko. Napalingon ako. Walang tao. Pero ang anino sa lupa, hindi na sumusunod sa galaw ko. Hindi na ako nakatulog ng maayos noon. Sa bawat pagdilat ko, naroon sila. Hindi sila umaalis. At unti-unti kong nararamdaman, parang may nawawala sa akin. Hindi ko na makita ng buwang anino ko kapag may ilaw. Minsan kalahati na lang. Minsan parang may sariling buhay. Gumagalaw nang hindi ko ginagalaw ang katawan ko. Sinubukan ko ng magdasal, magpatingin sa doktor. Lahat, walang epekto. Parang kinakalawang ang utak ko. Parang may parsang gustong hilahin ako palayo sa sarili ko. Pinuntahan ko ulit si Mang Arturo. Sinabi niya sa akin ang tanging paraan. Kailangang punitin ko ang koneksyon ng anino ko bago patuluyan akong maagaw. Isang ritual, maliit na orasyon at pagsusunog ng sarili kong anino gamit ang apoy ng isang bagay na minahal ko ng totoo. Kinuha ko ang lumang kwaderno ko, ang pinakaunang notebook ko sa med school, puno ng pangarap ko. Dinala ko ito sa gitna ng baryo, sinindihan, inusal ang orasyon na itinuro ni Mang Arturo. Sa liwanag ng apoy, nakita ko silang lahat, mga anyong itim, parang usok, paikot sa akin. Sumigaw sila, parang nababaliw, at nakita ko ang sarili kong anino. Sinisipa, kinakaladkad ng ibang anino, pero habang nasusunog ang kwaderno ko, unti-unti silang naglaho, hanggang sa nag-iisa na lang ako sa gitna ng kadiliman. Bumalik ako sa dorm ko, tahimik na ang gabi, wala nang mga anino sa gilid ng mata ko, wala nang bulong sa tenga ko. Ilang buwan ang lumipas mula nang nasunog ko ang kwaderno ko at ginawa ang ritual. Bumalik na ako sa normal na buhay, o akala ko lang. Natapos ko ang internship ko, nakapasa ako sa boards. Ngunit kahit anong saya, kahit anong pagdiriwang, may laging kulang. Minsan sa gitna ng mga tawanan ng pamilya ko, parang ako lang hindi nakakarinig ng saya. Minsan pag humahawak ako ng kamay ng nanay ko, para akong dumadaan sa manipis na salamin. Hindi ko maramdaman ang init niya. At nang tingnan ko ang sarili ko sa graduation picture ko, doon ko napagtanto, hindi akong nandoon. Mukha ko oo. Pero sa mga mata ko, walang buhay, walang liwanag. Parang isang aninong nagsusuot lang ng balat ng tao. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa dorm, may natanggap akong sobre. Walang pangalan, walang address. Pagbukas ko isang lumang litratong laman. Ako, sa gitna ng barangay, nakatayo, nakangiti. At sa likod ko, daan-daang anino, nakasabit sa katawan ko. Parang mga basang damit. May isang maikling sulat sa likod ng litrato. Hindi mo nasunog ang sarili mong anino, nasunog mo ang kaluluwa mo. Maya-maya, napansin ko ang sahig ng kwarto ko, ang anino ko. Hindi na sumasabay sa galaw ko. Habang tumatagal, unti-unti itong lumalapit hanggang sa maramdaman ko. Ang malamig nitong haplos sa bato ko at sa mismong harap ng salamin, nakita ko, ako na mismong nawawala. Minsan ang mga aninong iniwan sa likod ay basta-basta nawawala. Minsan sila ay bumabalik. Sa gitna ng silid, isang tape recorder ang nakapatong sa sahig. Bago pa, wala pang gasgas. Mula sa tape, isang pamilyar na boses. Hindi na si Sarah, kundi isang hindi kilalang biktima. Kung naririnig mo ito, ibig sabihin, huli na ang lahat. Hindi sila basta anino.